Taong 2011, masayang nagmamaneho ng sasakyan si Ryan patungo sa tagpuan nila ng kanyang nobya na si Kate. May dala itong regalo para sa dalaga at isang bouquet ng bulaklak. Mabilis ang pagmaneho niya ng kanyang motor, dahilan para hindi niya makita ang isang kotse na paliko sa kalsada. Dahilan para mabangga kanyang sasakyan at tumilapon ito sa kung saan. Agad namang bumaba ang babaeng driver na nakabangga sa kanya para tignan kung buhay pa ito. Nataranta ang babaeng makitang halos mapuno ng dugo ang katawan at ulo nito, kaya agad yan tinignan kung may pulso pa o wala na. "Sir, gising! Gumising po kayo!" Saad ng dalaga nang maramdamang tumitibok pa ang pulso nito. Ngunit hindi naman gumagalaw ang binata, kaya agad itong tumawag ng ambulance para maagapan kaagad ang nabangga niya. "Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob." Saad ng isang nurse sa babae. Ipapasok sa emergency room ang binata para gamutin ang mga sugat nito. Madami ang natamo niyang sugat sa katawan, mula sa braso hanggang sa tuhod nito. Ngunit ang mas malala ay ang kanyang ulo, na halos ay mabiyak ito. Marami din ang dugo na lumabas sa kanyang katawan, kaya marahil hindi na nila ito mailigtas at bigla na lang mawalan ng buhay. Huminga ng malalim ang babae sa isiping makakapatay siya ng taong hindi niya sinasadya. Dahil sa galit niya, mukhang sa iba niya iyon na ibuntong nang hindi inaasahan. "Ma'am, ano po ang pangalan ng pasyente?" Tanong ng isang nurse sa kanya na ikinagulat niya. Hindi naman niya kilala ang lalaki, kaya naman hindi niya alam ang sasabihin dito. Sorry, hindi ko kasi siya kilala eh." Gusto sanang sabihin ng babae na siya ang nakabangga dito. Ngunit natatakot naman siya dahil kapag namatay ang lalaki, siya ang may pananagutan dito, lalo na sa pamilya nito. "Kung ganon, paano niyo po siya nadala dito? Ano po nangyari sa kanya?" Tanong ng nurse. "I don't know. I mean, tinulungan ko lang siyang dalhin dito." Kinakabahang tugon nito. Ma'am, pangalan niyo na lang po ang kukunin namin para kung sakali naman pong magising ang pasyente, masasabi po namin ang pangalan niyo na ikaw ang nagdala sa kanya dito. Paperma na lang din po." Ngiting inabot ng nurse ang papel para isulat ng babae ang kanyang pangalan at perma dito. Saira ang pangalan ko." Tugon nito bago pinirmahan ang papel. "Salamat po." Ngiting tugon ng nurse sa kanya, dahilan para mapilitan siyang ngumiti dito. Baka sa kilos ng babae ang kanyang kaba dahil sa nangyari. Ngunit kailangan niyang kumilos ng natural. Habang naghihintay siya sa waiting area, hindi mapalagay ang kanyang mga paa, palakad-lakad dito sa hallway at halos hindi makahinga ng maayos. Napatingin sa orasan si Kate na mapagtantong sobrang tagal na niyang naghihintay sa nobyo, ngunit hindi pa ito dumadating. Biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga at nakaisip ng masasamang nangyari sa nobyo. Kaya agad niya itong tinawagan. Ngunit kanat birich ito, kaya mas lalong lumakas ang kanyang kutob na may masamang nangyari dito. Wala itong ibang maisip na pagtanungan, kundi ang mama ng nobyo. Ngunit hindi din ito alam kung nasan ang binata. Dahil ang paalam nito sa kanila ay lalabas ng sandali at hindi nito nabanggit na magkikita silang dalawa. "Tita, hindi po maganda ang kutob ko kay Ryan. Baka po may masamang nangyari sa kanya. Hindi ko rin po siya makontak. Kanina ko pa siya hinihintay dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumadating. Lampas ng 1 oras at 20 minutes lang naman ang biyahe papunta dito. Wala din naman po siyang ibang pupuntahan. Tita, natatakot po akong may mangyaring masama kay Ryan." Natatarantang sad ng dalaga sa telepono habang kausap ang mama ni Ryan. "Iha, kalma ka lang.
huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Hindi pa natin alam ang totoong nangyari kay Ryan. Kaya huwag kang mag-isip na kung ano-ano ha. Makikita natin siya. Tugon naman ng ina ni Ryan. Agad na umuwi si Kate sa kanilang bahay para gumawa ng hakbang kung paano makikita ang kanyang nobyo dahil kahit sa tawag at text niya ay hindi ito sumasagot. Dok, kamusta po siya? Tanong ni Syra sa doktor na makalabas na ito sa emergency room na pinasukan na ng bangga niyang binata na si Ryan. Stable na siya. Mukhang malakas ang kanyang pagnanais na mabuhay pa. Dahil nakakapagtakang bigla nawala ang tibok ng puso niya tapos bigla din siyang huminga para bang pangalawang buhay. Tugon naman ng doktor. Ganun po ba? Salamat naman po kung ganun, Dok. Ngiting sabi ng dalaga. Ililipat na lang siya mamaya sa kwarto niya para doon siya makapagpahinga at ibibigay ko na lang mamaya ang mga gamot na kailangan niyang inumin para mas mapadali ang paggaling ng mga sugat niya, lalo na malaki ang tama sa kanyang ulo. Pero nakasurvive naman siya. Tugon pa ng doktor. Walang alam ang dalaga, kundi ang bantayan nito at sundin ang mga sasabihin ng doktor sa kanya. Naawa din siya sa lalaki dahil walang man lang pumunta sa hospital na naghahanap sa kanya kahit na gusto nitong iwan ang lalaki ay hindi na yun magawa dahil wala namang ibang tutulong dito kundi siya. Responsibilidad niya rin iyon dahil siya ang nakabunggo dito at dahil sa kanya muntik na itong mamatay. Ma'am, ito po yung mga kailangan niyang gamot. Iniabot sa kanya ng isang nurse ang reseta ng gamot na dapat niyang bilhin para kay Ryan. Sige po, salamat. Tugon niya kaya agad na umalis para bumili. Hanggang sa pagbalik nito ay, nasa isip niya pa rin ang binata. Alam niyang pag nagising ito, baka mapagsalitaan pa siya ng masama at yun ang ayaw niyang mangyari. Pagpasok ng dalaga sa kwarto ng binata, agad siyang nakaramdam ng kung ano sa kanyang dibdib. Tila kaba at takot ang kanyang nararamdaman na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Itinabi niya ang mga gamot na hawak niya at naupo sa tabi ng binata. May nakapulupot sa ulo nito at maraming swero ang nasa kamay niya na may nakalagay ding oxygen sa kanyang ilong at maayos naman ang tibok ng kanyang puso. Napahinga ng malalim ang dalaga habang tinitignan ang binata. Sorry, hindi ko sinasadyang mangyari yun. Nadala lang din ako ng galit kaya ganun kabilis ang takbo ko. Pero hindi ko akalain na makakabangga ako. I'm sorry. Sana mapatawad mo ko at sana ganun din ang pamilya mo kapag nalaman nila. Saad ng dalaga kahit na hindi naman siya naririnig ni Ryan. Tita, wala po talagang nakakita sa kanya ng ganitong oras. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Natatakot ako. Baka kung anong nangyari kay Ryan. Tugon nito, wala ding mabilis na aksyon ang mga ito. Nag-aalala din ako sa anak ko. Pero kailangan nating tibayan ang loob natin para mahanap natin siya. Tinatawagan ko naman siya pero cannot be reached. Tugon nito at niyakap ang dalaga. Halos natataranta silang lahat sa paghahanap kay Ryan dahil biglaan ang pagkawala nito kaya malakas ang kutob nilang may nangyaring masama dito. Makalipas ang ilang araw, naghihintay pa rin si Syra na may dumalaw sa binata. Ngunit ng isa ay walang pumupunta roon para bisitahin ito. Kaya naman, nagtaka ito na baka wala na itong pamilya kahit isa. 2 linggo ang nakalipas. Unti-unting nagigising si Ryan. Habang natutulog si Syra sa tabi ng kama ng binata, biglang gumalaw ang huling daliri ng binata. Pakonti-konti ay nagalaw niya ang buo niyang braso na ikinagising ng dalaga. Thanks God! Nagising ka na! Gulantang na sambit ng dalaga nang makita nitong nakamulat na ang binata sa kanya. Nurse! Nurse! Sigaw ng dalaga para ipaalam na gising na ang binata.
Kamusta ka? Anong pakiramdam mo? Tanong ng dalaga. Ngunit wala itong imik na nakatitig lang sa kanya na walang emosyon. I'm sorry. Dagdag pa nito. Ngunit wala pa rin itong tinutunan sa dalaga. Nilibot ang kanyang tingin sa paligid ng kwarto. Dahilan para gumalaw-galaw na ito at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Nasaan ako? Anong nangyari? Tanong nito sa dalaga, kasabay naman pagpasok ng doktor at isang nurse sa kwarto. Bakit ako nandito? Sino kayo? Dagdag pang tanong nito. May nangyari sa'yo, kaya ka nandito. Ano ang pangalan mo? Tanong ng doktor sa kanya. Ngunit matagal ito bago sumagot sa kanya. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Tugon nito. Nagtinginan naman si Syra at ang doktor sa naging sagot ng binata. Wala kang maalala? Hindi mo alam ang pangalan mo? Taga saan ka? Ilan taon ka na? Sunod-sunod na tanong ng doktor. Sigurado ka bang wala kang naalala kahit isa? Dagdag pa nito. Dahilan para magtaka silang lahat. Wala akong maalala kung sino ako. Hindi ko alam. Wala akong maalala sa sarili ko. Tugon nito. May nakasulat sa wallet mo, Edward. Baka yun ang pangalan mo. Saad pa ng dalaga. Nakita ko kasi yung wallet mo, may picture mo at may nakasulat sa papel na Edward. Baka sakali lang. Mukhang kailangan natin tignan kung may damage sa kanyang ulo dahil parang delikado yung mga sinasabi niyang wala siyang matandaan sa sarili niya. Saad ng doktor kay Syra na ikinatango na lang nito. Umabot hanggang ilang linggo wala pa ring maalala si Ryan tungkol sa kanyang sarili. Kapag tinatanong siya ng doktor hanggang sa mapag-alaman nilang nagkaroon ito ng amnesia, epekto ng pagkabagok ng kanyang ulo sa disgrasya. Habang ang pamilya naman ni Ryan at si Kate ay alalang-alala sa binata dahil hindi nila ito matagpuan at hinala nilang wala na itong buhay dahil hindi naman umaalis ng ganun ang binata at lalong update sa kanila araw-araw. Makalipas ang 2 taon, tuluyang hindi nakabalik si Ryan sa totoo niyang pagkatao at ang kanyang pagmamahal sa nobya ay nawala na lang bigla. Lalo na wala na itong alam sa kanyang sarili. Kinupkup naman ni Syra si Ryan sa pagkakaalam na wala na itong pamilya at naawa sa binata. Ayaw naman niyang hayaan na lamang ito dahil siya ang dahilan kung bakit naging ganun ang buhay ng binata. Sa matagal na pagsasama ng dalawa, unti-unting nabubuo ang nararamdaman ni Syra sa kanya. Unti-unti siya nitong minahal sa pagiging mabuting tao ng binata. Wala itong makitang mali sa pag-uugali ng binata. Kaya naman, hindi siya nag-iisip ng kung anong masama dito. Kumain ka na, Edward? Ngiting saad ni Syra sa binata na parang bata kung maglaro ng online games. Sigaw pa ito ng sigaw ng yes kapag nakakaisa sa kalaban. Love, tama na yan. Kumain ka muna. Ikaw talaga? Ang kulit mo. Sabi ko naman sa'yo, kumain ka muna bago maglaro, diba? Paalala ng dalaga sa kanya habang nakahawak ito sa kanyang leeg at nakayakap. Tapusin ko lang to, love. Tugon naman ang binata hanggang sa maya-maya ay nanalo siya sa kanyang nilalaro at tumayo sabay sigaw ng malakas. Yehey! Nanalo ako, love. Ang galing ko, diba? Papuri nito sa kanyang sarili, dahilan parang ngumiti na lang ang dalaga. Magaling ka naman talaga, pero anong silbi ng pagkapanalo mo kung gutom naman niyang tiyan mo? Tugon ng dalaga at hinila ang binata sa lamesa at pinaupo ito. Kumain ka muna, nagluto ako ng paborito mong adobo. Saad ng dalaga. Wow naman, love. Salamat ha, nag-abala ka pa. Nga pala,
Di ba may trabaho ka ngayon? Baka malate ka. Saad ng binata sa kanya habang sumusubo ng pagkain. Mamaya pa yung shift ko. Mga 1 hour pa ako magsistay dito. Tugon naman ng dalaga na nakangiting pinagmamasdan ang nobyo. Sa 2 taon nilang pagsasama, nakasanayan na nilang dalawa ang palaging magkasama. Kaya naman, ayaw niya nawawala sa kanyang paningin ang binata, lalo na at napamahal na siya nito at natatakot siya na baka dumating ang araw biglang bumalik ang alaala ng binata. Hindi niya alam ang background ni Ryan, kaya naman marami siyang kinatatakutan na baka mamaya ay may asawa o mga anak ito sa totoong pagkatao niya. Mula nang makalabas ang binata sa hospital, pumunta sila ng Palawan at doon sila nanirahang dalawa. Walang nakakaalam kung ano ang pagkatao niya doon, kaya naman alam niyang safe ang binata sa isla. Naging maayos ang kanilang pamumuhay dahil mayaman naman ang papa ni Syra at doon sila sa kanilang resort sa Palawan nakatira. Alam na rin ng kanyang mga magulang ang tungkol sa binata at pumayag naman ang mga ito dahil yun ang gusto ni Syra. Nag-iisang babae lang siyang anak ng pamilya Romero, kaya naman lahat ng gusto niya ay nasusunod. Ngunit kahit na mayaman naman ang pamilya ng dalaga, nagtatrabaho pa rin ito dahil gusto niyang mabuhay sa sarili niyang pagsisikap. Bakit? Ayaw mo ba akong nandito? Tanong pa ng dalaga. Hindi naman, love. Baka kasi masyado ka mapagod yan. Asikasuhin mo pa ako bago ka pumasok sa trabaho. Kaya ko naman sarili ko. Dapat nga ako ang mag-aasikaso sa'yo. Tugon pa ng binata. Ano ka ba, love? Ayos lang sa akin na alagaan ka. Yun naman talaga ang dapat na ginagawa ng mga babae. Ngiting saad nito. Bakit naman kasi ayaw mo ako magtrabaho? Gusto ko ring tumulong. Dapat lalaki ang gumagawa nun, di ba? Pabalik na tanong nito. Naku, love. Huwag na. Alam mo naman, di ba? Madali kang mapagod. Tsaka, hayaan mo na. Wala naman ako masyadong ginagawa sa kumpanya eh. Yun din kasi ang gusto ni Daddy. Para daw matuto ako kung paano pamahalaan ng kumpanya. Tugon nito. Sure ka? Basta pag hindi mo kaya, wag mo nang pilitin. Saad nito. Baka sa kanyang muka ang pag-alala. Kaya naman napangiti na lang ang dalaga at niyakap ang binata. Ikaw talaga? Halika nga dito. Kaya mahal na mahal kita eh. Saad nito at hinawakan ang mukha ng binata matapos itong yakapin. Ang swerte ko talaga sa'yo. Salamat na nakilala kita. At syempre, salamat dahil binigay ka niya sa akin. Ani nito. Maswerte ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, wala ko dito ngayon kaya nagpapasalamat din ako sa'yo. Tugon ng binata. Tinignan niya ito sa mga mata na may pagmamahal bago hinalikan ang mga labi ng dalaga. Sa loob ng ilang taon, paghihintay kay Ryan, hindi pa rin nakakalimutan ang puso ni Kate sa binata. Walang araw na hindi niya ito iniisip kung ano ang kalagayan ng binata o kung buhay pa ba ito mula ng araw na mawala siya. Masakit para kay Kate na nawala na lang ng bigla ang binata sa kabila ng kanilang mga pinagsamahan. Hindi niya alam kung makakaya niya bang maniwala sa mga sinasabi sa kanya ng ibang tao na wala na nga ito. Ngunit malakas ang kanyang pakiramdam na buhay pa ang binata at alam niyang hindi siya nito iiwan at anong mangyari. Naniniwala siya na darating ang panahon na makikita niya ang binata at makakapiling niya ulit ito. Anak, iniisip mo na naman ba siya? Tanong ng mama ni Kate na nakapukaw ang kanyang atensyon. Nakatulala ito sa litrato ng binata na nakadisplay sa kwarto niya at tila malalim ang iniisip. Hindi naman po yun mawawala ng ganun kadali, Ma. Malungkot na tugon nito. Ma, kahit ilang taon na siyang wala, pakiramdam ko, nandito lang siya. Pakiramdam ko,
Nasa paligid ko lang siya at ayokong maniwala na patay na siya unless makita ko mismo yung katawan niya. Dagdag pa ng dalaga. Kahit ako anak, ayokong isipin na wala na siya. Pero kung patuloy tayong aasa na darating pa siya na nandito lang siya, mas lalong masakit at mahihirapan tayo ng sobra. Ang hirap umasa ng wala lang, Kate. Kaya please, palayain mo na ang sarili mo. Saad nito na ikinatulo ng mga luha ng dalaga. Hindi ko kaya. Ayoko, ma. Gusto ko pa siyang makita. Ayokong isipin na wala na siya. Tugon nito at tiyakap ng mahigpit ang ina. Naiintindihan nito ang sitwasyon ng dalaga dahil mahal na mahal niya ang binata at mahirap para sa kanila na mawala na lang ng ganun kadali ang binata, na wala man lang silang makuhang impormasyon kung ano ang totoong nangyari dito. Tutulungan ka namin, anak. Nandito lang kami ni Papa, ha? Lagi lang kami nasa tabi mo. Saad nito at hinimas-himas ang likuran ng dalaga. Habang naglalakad sa sala si Edward palabas ng bahay, napansin nito ang isang bulaklak na nasa hardin nila. Napakaganda ng bulaklak nito at tila hinihila siya nito palapit dahilan ng pananabik niyang makalapit dito. Pamilyar para sa kanya ang bulaklak at hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na bumabalot sa kanyang katawan. Tila ba isang pananabik, ngunit may halong lungkot ang kanyang biglang nadama ng hawakan niya ito at amuyin. Napakaganda mo naman, ani nito sa bulaklak. Napakaganda ng kulay nito ng violet at napakabango. Napangiti ang binata at inayos ito ang lupa na kinatatayuan ng halaman. Hindi niya alam na gusto niya pala ang mga bulaklak. Kaya naman, inayos niya ito at inalagaan hanggang sa dumami ito ng dumami at namulaklak na napakaganda. Iyon ang kanyang pinagkakabalahan kapag wala si Zaira sa kanilang bahay. Kaya naman, hindi siya nakakaramdam ng kahit anong pagkabagot kapag mag-isa lang siya dahil tinutuon niya ang kanyang oras sa pag-aalaga ng halaman. Hindi niya pa alam kung sino talaga siya, ngunit masaya siya sa kung anong meron siya ngayon at pakiramdam niya kontento na siya rito. Sa tingin niya din, wala na siyang pamilya dahil wala naman daw pumunta sa kanya nung mga araw na nasa hospital siya. Walang ibang maalala ang binata, kundi ang paggising niya na nasa hospital na siya. At kahit anong pangalan noon ay wala siyang matandaan. Kahit ang kanyang sarili ay hindi niya kilala. Love? Sunday ngayon na. Gusto mo mamasyal tayo sa tabing dagat? Tanong ni Zaira sa kanya. Nakaupo si Edward sa sofa na nasa labas, malapit sa kanilang hardin. Gustong-gusto ni Edward ang pwesto na yon dahil nakikita niya ang mga halaman. Sure, love. Mabuti pa nga para makapag-enjoy ka naman, di ba? Ngiting tugon nito sa nobya at agad na tumayo. So ano, let's go? Napatango ang binata kasabay ng ngiti nito bago siya sumunod sa nobya na naglalakad. Malapit lang ang tabing dagat sa kanilang bahay, kaya nilalakad lang nila iyon. Nasa loob kasi sila ng malaking resort na may iba't ibang kwarto na parang bahay na ang style. Marami mga turista ang naroon at doon nanirahan ng tagi-isang buwan ang tagal. Dumaan muna sila sa open restaurant na naroon din sa resort bago sila nakalabas at nakapunta sa likod ng resort na may mga cottage din sa gilid. Sa kanila din iyon at lahat ng tao ay pwedeng pumunta doon dahil pangkalahatan naman ang cottage na nasa likod ng resort banda sa dagat. Ang ganda ng dalampasigan, love. Ngayon na lang ulit tayo nakapunta dito. Saad ni Zaira na ikinatawa ng binata. What? Ano nakakatawa? Tanong nito. Love, nasa likod lang tayo ng resort, oh. Nandun lang yung bahay natin. Anytime, pwede tayong pumunta rito kung gugustuhin natin. Ngiting sabi nito. Bakit ba? Totoo naman, ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Tara, doon tayo sa dulo. Agad nagpaayaya ng dalaga sa nobyo patungo sa dulo na marami mga bato
sa gilid na tila ay rock formations. Love, kuhanan mo ako ng pictures. Saad ng dalaga habang kumukuha naman ng picture sa Edward sa kanilang paligid. Wow, sambit ito nang makitang nakabikini ang nobya at agad niya itong kinuhaanan ng pictures. Bumabagay sa kanya ang kulay ng kanyang bikini ng suot dahil napakaputi ng kutis niya. Mas lalo siyang puputi sa kulay yellow nitong bikini na mas lalong ikinabagay nito sa kanyang katawan nang kitang-kita ang pagka-Coca-Cola body nito. Ayos ba, love? Tanong ng dalaga habang patuloy pa rin itong nagpo-posing sa gitna ng mga buhangin hanggang sa humiga ito at doon nag-pose. Nice, love. Bati ng binata. Patuloy pa rin ito sa pagkuha ng litrato gamit ang kanon ng kamera at napatigil ito nang mapansin niyang tila kakaiba ng posing ng kanyang nobya. Napakaganda mo. Bato ulit ito at mas lalong lumapit sa nobya para kumuha ng litrato. Sa kabilang banda naman, mukhang hindi makakabuti sa iyo anak na nandito ka lang sa bahay. Kahit nalibangin mo ang sarili mo dito sa paligid, alam kong hindi mawawala sa isip mo ang mga alaalang nagawa niyo ni Ryan. Siguro, mas mabuting lumayo-layo ka muna sa lugar natin hanggang sa makalimutan ka. Saad ng mama ni Ryan kay Kate. Bumisita ito sa bahay ng dalaga upang kamustahin at magpaalam na doon muna sila maninirahan sa Australia ng kanyang asawa na ama ni Ryan. Dahil sa hindi nila malaman kung ano ang nangyari sa binata at walang kahit anong impormasyon na lumilitaw ay wala silang alam kung anong nangyayari sa kanilang anak. At sa oras na yon, nais nilang lumayo-layo para makalimutan ang mga nangyari, hindi para talikuran at pabayaan ng kanilang nawalang anak, kundi para papilain ang mga sugat ng kanilang natamo sa loob ng ilang taon mula nang mawala si Ryan. Hindi ko po kayang gawin yun, tita. Ang hirap po talagang kalimutan ang lahat ng ganun na lang. Tugon ng dalaga. Lahat tayo nasaktan sa nangyari. Lahat tayo nalungkot. Pero wag mong isipin na hanggang dito na lang ang lahat dahil marami pang maaaring mangyari sa buhay natin. Piliin mong makalimot sa sarili at piliin mong maging masaya ngayong wala na ang anak namin. Hindi man natin alam kung nasan siya ngayon, pero sigurado akong gusto niyang maging masaya tayong lahat. Mas gusto niya na makita ang mga ngiti natin sa labi at yun ang dapat natin gawin. At kung buhay pa man siya ngayon, kung nasan man siya ngayon, sigurado akong magtatagpo din ang mga landas natin sa kanya at babalik siya sa atin. Mahabang paalala nito sa dalaga. Basta, tandaan mo, nandito lang kami. Magtutulungan tayong lahat para kay Ryan. Dagdag pa nito at niyakap si Kate. Papunta na sila sa airport nang dumaan kila Kate, kaya naman pag alis nila sa bahay nito ay dumiretso agad sila sa airport papuntang Australia. Mahirap para kay Kate, ngunit tama sila. Huwag niyang hayaan na maging ganun na lang ang buhay niya dahil sa loob ng ilang taon ng kanyang paghihirap ay deserve niya namang sumaya at magsimulang muli. Tama ito na kung buhay pa ang binata, pagtatagpuin sila nito ng landas pagdating ng tamang oras. Napatayo si Kate sa kanyang kama at humarap sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili na alam niyang ibang-iba na sa dating siya. Malaki ang pinagbago niya mula sa appearance hanggang sa pangloob sa pagkatao niya. Nabaling ang tingin niya sa kanyang litrato na nasa frame, nakatayo ito sa gilid ng salamin. Napakaganda niya doon at talatang walang problema kung ikukumpara sa kanyang sitwasyon ngayon ay malayo na ang agwat nito. Napagpasyahan ng dalaga na muling magsimula at ayusin ang sarili. Hindi para sa mang-impress ng ibang tao kundi para makilala ulit ang kanyang sarili. Mula nang nawala ang binata ay nawala na rin ang dalaga. Napalingon si Kate sa kanyang kama kung saan naroroon ang kanyang cellphone at tumunog na tila ay may nag-text habang nag-aayos siya ng sarili. Nag-text si Dominic kaya agad niya itong nireplyan. Magkikita kasi sila
para sa isang project na gagawin ni Dominic at humingi ito ng tulong sa kanya. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang binata. Palagi itong nasa tabi ng dalaga na mga panahong nawala si Ryan. Isang tawag lang nito sa lalaki, agad-agad itong dumarating. Kaya gusto niyang gantihan din ito ng kabutihan kapag kailangan siya. Hi, mabuti naman at dumating ka na. Umorder na ako ng makakain natin. Alam ko naman kung ano ang kakainin mo. Saad ni Dominic sa kanya matapos siya nitong paupuin. Salamat naman. Pasensya na, medyo natagalan ako. Tugon ng dalaga, ngunit tila hindi ito naririnig ng binata dahil nakatitig lang sa kanya. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Nagtatakang tanong ni Kate at humawak sa kanyang mukha. Nako, wala namang dumi. Medyo nanibago lang kasi ako. Mukhang nag-ayos ka ngayon sa pagkikita natin. Nagtatakang tanong din ni Dominic. Hindi naman masyado. Sadyang nag-ayos lang ng sarili. Tugon ng dalaga. Mukhang maganda ang gising natin ngayon dahil nag-ayos ka. Ngayon lang ulit kitang nakitang nag-ayos after 2 years? Tugon nito. Gusto lang ibalik muli yung dating ako, Dom. Hindi ko na rin kasi kilala yung sarili ko at alam kong hindi ako to, kaya unti-unti kong hahanapin yung totoong ako. Baka pag nagawa ko yun, unti-unti ko ding matanggap yung nangyari before. Mapait na ngumiti ang dalaga at uminom ng tubig na nasa lamesa nila. Alam mo, Kate, bilib ako sa tapang mo. Hinarap mo ang lahat ng yun at hindi ka nawalan ng pag-asa para kay Ryan. Pero Dom, tama sila. Kailangan kong ihahon ang sarili ko sa pagkakalugmok dahil sa mga nangyari. Kaya ito, sisimulan ko sa sarili ko. Saad niya. Mabuti yan, Kate, at masaya ako para sa'yo. Ngiting tugon nito sa dalaga. Pagdating ng pagkain ay, agad silang kumain bago nag-usap. Isang architect si Dominic at meron siyang gagawing project. Architect din si Kate. Pero hindi dito natapos ang buong SEM dahil sa nangyari kay Ryan. Ngunit alam naman ni Dom na makakaya ito ni Kate at ng oras na yon, bumabalik si Kate para muling ipatuloy ang pagiging architect nito at tinutulungan siya ni Dom para maging maayos ang lahat. Sa kabilang banda naman, Good morning! Ngiting bati ni Edward kay Syra habang naglalakad ito papalapit sa kanya. Nagluto si Edward ng paboritong almusal nilang dalawa habang mahimbing natutulog ang dalaga. Ang agang nagising ha. Napabangon tuloy ako sa sobrang bango ng almusal. Ngiting tugon ng dalaga at hinalikan ang nobyo. Siyempre naman, para sa prinsesa ko. Niyakap ng binata ang dalaga ng mahigpit at hinalikan ito ulit sa noo. Bakit naglalambing ang boyfriend ko? Ha? Nagtatakang tanong ng dalaga na naglalambing ito sa kanya. Kaarawan ni Syra ngayon at alam niyang babatiin siya ng nobyo, kaya ito naglalambing sa kanya. Wala naman love. Gusto ko lang sana makasama ka muna ngayong araw. Huwag ka munang pumasok. Saad ni Edward, dahilan para mawala ang mga ngiti nito sa labi at nagtaka, ngunit hindi niya lang pinapahalata. Ikaw talaga? Sabi ko na nga eh. Ngiting sabi ng dalaga sa isip nito na baka nakalimutan nito na kaarawan niya ngayon. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Lagi ka na lang din kasi nasa work mo. Tugon ng binata. Ano ka ba naman, Edward? Gusto kaya kita kasama araw-araw. Kaya sige, tatawag ako sa opisina. Mag-leave muna ako ngayong araw para sa'yo. Saad ng dalaga at kinuha ang cellphone. Thank you, love. Tugon ng binata bago pa ito tumawag. Ngumiti naman ang dalaga. Hindi niya matitiis ang nobyo dahil hindi rin niya maitatago ang pananabik sa binata. Tama ito, lagi na lang siyang nasa trabaho at nawawala na siya ng oras sa nobyo. Kaya naman, bibigyan niya ng oras ang binata para makapagpahinga siya kasama ito. Let's eat. Pag-aya ng dalaga dito matapos siya magpaalam sa opisina.
Habang kumakain ng dalawa, hindi mawala ang mga ngiti sa kanilang labi. Bakas ang saya at pagiging healthy ng kanilang relasyon. Ngunit tulad ng iba, magkarelasyon ay may mga pinag-aawayan din ang dalawa. Ngunit agad naman nila itong inaayos at hindi sila natutulog nang hindi sila nagkakabate. Ayaw din nilang palakihin pa ang maliit na problema. Kaya nahabaan na lamang nila ang kanilang pasensya, lalo na si Edward. Love, maipapakita ko sa'yo. Ani ni Edward sa nobya. Ano yun? Tanong ng dalaga. Sumama ka sa akin. Saad nito at hinila ang kamay ng dalaga. Dinala niya ito sa gilid ng dalampasigan kung saan nandun ang floating cottage na pinakuha niya sa mga lalaking nagbabantay sa resort. Nilagyan niya ito ng mga design at nilagyan niya din ng malambot na upuan na pwedeng maging kama dahil sa lapad nito. Ano ba yan? Ba't kailangan pa magtakip ng mata? Tanong ng dalaga habang dahan-dahan naglalakad na nakatakip ng tela ang mga mata. Saglit, huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Saad ng binata at binitawan ang dalaga sa kinatatayuan nito. Nandito na ba tayo? Tanong ng dalaga. Hindi niya maiwasang magtanong dahil kinakabahan nito kung ano ang ipapakita sa kanya ng nobyo. Oo, nandito na tayo. Pwede ka nang tumingin. Saad ni Edward kaya dahan-dahang itinanggal ni Zaira ang tela sa kanyang mata. Wow, love! Abot tenga ang ngiti ng dalaga na makita si Edward sa harapan niya na may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Napalingon din ito sa likuran ng nobyo na isang cute na cottage at may mga balloon sa loob nito na nakasulat ang happy birthday. Halos maiyak ang dalaga dahil ang akala niya hindi naalala ng binata ang kanyang birthday. Ngunit higit pa pala sa kanyang inaakala ang mangyayari. Nagustuhan mo ba? Tanong ng binata nang maibigay nito ang bulaklak. Oo naman. Ang ganda, love. Salamat. Niyakap niya ang binata na sobrang higpit. Happy birthday, love. Tugon nito at tinalikan ang dalaga sa kanyang labi. Thank you, love. Nagustuhan ko talaga to. I love you. Sunod-sunod itong saad at agad na tumakbo papunta sa floating cottage. Dahan-dahan, baka matumba ka. Paalala ng binata, ngunit tumawa lang si Zaira. I love it! Sigaw ng dalaga at baka sa kanyang mukha ang saya ng kanyang nararamdaman. Napailing-iling na lang si Edward sa inasal ng kanyang girlfriend. Wala itong pagbabago mula nang makilala niya ito. May pagka-childish pero sobrang sweet at mapagmahal, maalaga at napakabait na nobya. Sa kabilang banda naman. So, dito na tayo, Kate. Ani ni Dom na makita ang malaking billboard ng isang sikat na resort sa Palawan. Nandito na nga tayo. Ito yung nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Pag-uulit pa nito. Nasa loob sila ng sasakyan. Kasama niya si Kate dahil nais silang magpakalayo-layo muna sa kanilang lugar at tutulungan niya si Kate na makalimot. Nakiusap din ito sa kanya na samahan siya kaya wala namang issue yun para sa kanya. Ang ganda naman dito. Baka mahal? Tanong ni Kate kay Dom. Nako, don't worry. May discount siguro ako sa kaibigan ko. Pinsan niya ang may-ari nito. Kaya sigurado akong nasabi niya na darating tayo. Saad naman ni Dom sa kanya. Pagpasok nila sa resort, tanaw nila ang napakagandang paligid. May mini playground, may swimming pool sa loob at meron ding seaside. Parang bahay ang mga kwarto. Kaya naman, privacy talaga ang maibibigay nito lalo na sa magkasintahan. Mukhang ang gara ng service nila dito. Paligid pa lang ang ganda na. Saad ni Kate. Maganda talaga dito at ito ang pinakamalaking resort dito. Tugon ng binata. Nagpunta na sila sa counter at kumuha ng kwarto. Kaya naman, inihatid na sila nito para makapagpahinga muna
bago mag-ikot-ikot sa paligid. Malayo pa lang, may natatanaw si Kate na napakagandang bulaklak. Napangiti ito dahil paborito niya ang bulaklak na iyon. Kaya naman, agad niyang binaba ang dala niyang shoulder bag at lumapit sa kabilang kwarto na may mini garden sa labas. "Kate!" tawag sa kanya ni Dom. "Pasok ka muna, magpahinga muna tayo at kumain, tapos mamaya mag-ikot-ikot tayo." Saad ng binata, ngunit sumagot lang ito ng oo biglang pagsang-ayon sa binata. "Ang ganda naman. May tao ba dito?" Tanong ng dalaga sa sarili niya. Ngunit mukhang walang tao, kaya naman kumuha ito ng litrato sa mga bulaklak. Sobrang ganda nito at napakabango. Kumikinang din ang kulay nitong violet, kaya naman napakagandang pagmasdan. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti ay bigla siyang may naalala. Yung mga panahon na binibigyan siya ni Ryan ng mga bulaklak na ganun at alam ni Ryan na paborito niya ito, kaya naging paborito na rin ito ng binata. "Kate, halika na!" tawag ni Dom sa dalaga. Kaya naman sumunod na si Kate dahil baka iba pa ang kanyang maalala dahil lang sa bulaklak. "Nandyan na!" tugon nito at agad nang umalis. Nag-ayos muna sila ng kanilang gamit dahil marami-rami din ang kanilang dala. 1 linggo silang maninirahan doon dahil yun ang kanyang gusto. Mas mainam ding matagal ang kanyang pagpapahinga para tuluyang maging maayos ang kanyang sarili at makalimot. Ngunit paano nga ba makakalimot kung akala niyang lugar ang makakapagpakalma sa kanya ay siya palang susi para magkita ulit silang dalawa. Sa kabilang banda naman, malakas na tawa si Syra sa biro ng nobyo, kaya naman natawa na lang din ang binata dito. "Cheers! Ang corny mo talaga, kahit kailan." Malakas ang tawa na isinagot nito bago uminom. "Pero in fairness ha, mas lalo kang gumagaling mangbola." Dagdag pa ng dalaga. "Hindi naman ako nambobola eh. Totoo naman ang sinasabi ko, kasing ganda mo ang mga bulaklak na yan." Saad ni Edward kay Syra. Lagi niya itong kinukumpara sa mga bulaklak dahil ito ang nakagawian niyang pagpuri sa dalaga. "Matagal ko nang alam yan, pero mas maganda naman ako sa bulaklak no?" tugon ng dalaga. "Oo naman, hindi ka lang maganda, napakabait mo pa." Ngiting saad nito. Maraming pagkain ang nakahain sa kanilang harapan. Meron din silang 1 bote ng wine, kaya naman sinusulit nila ang araw na iyon. Dumidilim na at nasa floating cottage pa rin silang dalawa ni Syra. Habang palutang-lutang sila sa dagat ay patuloy naman ang kwentuhan at tawanan nilang dalawa. Hindi matatapos ang araw na hindi nila nasusulit ang pagkakataon na iyon, lalo na at special iyon para kay Syra. Kalaunan naman ay umahon na sila at bumalik na sa kanilang bahay. "Love, parang lasing ka na," punan ni Edward sa dalaga dahil sa lakad itong paggewang-gewang at basin din sa tono ng kanyang pananalita. "Hindi ako lasing, love. Come on," tugon nito at hinalikan ang nobyo sa pisngi. "Lasing ka na nga," sambit nito at binuhat ang dalaga papasok ng kanilang bahay. Nasa bintana si Kate at pinagmamasdan nito ang mga bulaklak na nasa kabilang bahay na kaharap lang nila. Nang may nakita itong 2 tao na nag-uusap, sa tingin niya ito ang may-ari. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya nang marinig niya ang boses ng lalaki. Tila pamilyar sa kanya yon, ngunit hindi niya mawari kung sino dahil madilim din sa paligid kaya hindi niya makita ang mukha nito. "Kanina ka pa dyan sa bintana, Kate. Meron ka bang iniisip?" tanong ni Dom kay Kate. "Wala naman. May tinitignan lang ako. Pero wala yun," tugon nito at sinerado na ang bintana nang makarinig ito ng malakas na tawanan mula sa kabilang bahay. Dahilan para mapatigil ito at tumingin sa paligid. "Sa sala na lang ako matutulog. Dito ka na lang sa kwarto," saad ni Dom sa kanya na mapansing wala naman sa kanya
ang atensyon nito. "Kate, ayos ka lang ba?" tanong niya. Sorry, ano yun?" Tila wala sa sariling tanong niya. "Sabi ko, sa sala na lang ako matutulog." Pag-ulit niya. "Bakit? Kasya naman tayo sa kama. Tsaka malaki naman yung kama eh." Tugon nito. "Hindi na. Ayos lang ako dun sa sala." Ngiting saad nito at lumabas na ng kwarto. Napatango na lang ang dalaga sa sinabi nito. Alam din niyang sobrang matipuno ng binatang yon at marespeto sa mga babae. Mula nang makasama niya ito, naging matalik silang magkaibigan at hanggang sa dumating ang araw na nawala si Ryan, ay lagi itong nandyan para sa kanya. Kaya naman, hindi malabong mangyari na mahulog ang loob niya dito dahil sa taglay nitong kalooban. Napakabuting tao at higit sa lahat, mataas ang respeto sa mga babae. Hindi lang sa kanya, kundi sa kahit na sino. Kay marami din nagkakagusto dito nung nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Pabaling-baling ang higa ni Kate dahil iniisip ang kalagayan ni Dominic sa sala. Malamig sa paligid, kaya naman sigurado itong giniginaw ang binata at hindi ito makakatulog ng maayos sa sala. Tumayo ito sa pagkakahiga at tumingin sa orasan. Halos 12:00 na ng gabi, kaya naman dahan-dahan siyang bumaba upang tignan ang binata. Ngunit nagulat ito nang makitang wala namang nakahiga sa sofa. Kaya agad niyang binuksan ang ilaw at nagulat ito nang makitang nasa baba pala ito natulog. Nilagay nito ang kama sa baba at doon natulog. Napangiti ang dalaga nang isiping maayos naman pala ang kalagayan ng binata. Kaya babalik na sana ito nang marinig niyang magsalita si Dominic. "Mahal na mahal kita." Paulit-ulit itong sambit na ikinangiti ng dalaga dahil hindi niya isipin na meron na palang minamahal ang binata nang hindi nito sinasabi sa kanya. Ngunit nagtaka ito nang banggitin ang pangalan niya. "Kate, mahal na mahal kita." Ani nito habang mahimbing natutulog. Kinaumagahan, nagising ng 7:00 si Kate at sakto agad itong dumungaw sa kanyang bintana at nakita nito ang isang lalaking nakatalikod na nagdidilig ng kanyang halaman ng paborito nitong bulaklak. Nahihiwagaan ito sa lalaki dahil parang pamilyar ito sa kanya kahit pa nakatalikod. "Kate, gising ka na pala. Tara, kakain na tayo bago tayo mag-ikot-ikot sa labas." Pag-aya ng binata sa kanya. Matapos silang kumain ay, agad din silang naghanda ng kanilang mga dadalhin para sa pag-ikot-ikot. "Puntahan natin yung nasa likod nitong resort. Merong seaside doon at alam kong napakaganda daw ng mga buhangin at malinaw ang tubig." Saad ni Dom habang naglalakad sila palabas ng bahay. "Sige ba, mukhang maganda nga yun puntahan." Pagsang-ayon ng dalaga nang bigla siyang may narinig na tawag mula sa kabilang bahay. "Love!" Tawag ng babae sa lalaki. Ngunit hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. "Look, ang ganda di ba?" Papuna ni Dominic na makitang napakaganda ng paligid. "Ang ganda nga! Halika, dun tayo!" Pananabik na pag-ayo ng dalaga. Parang bata ito nagtatakbo at tumatalon sa sobrang saya. Nakangiti namang pinagmamasdan ito ng binata dahil ito ang matagal na niyang gustong makita ulit sa dalaga. Matagal din itong nawala at sa tingin niya yun na ang muling pagbabalik ng dating kilala niyang si Kate. Habang tinuturuan ni Edward kumuha ng litrato si Zaira, nabaling ang kamera nito sa isang babae na nakasuot ng casual dress. Tingin niya hindi ito maliligo kundi nagpipictorial lang sa paligid. Kaya naman, kinuhanan niya ito ng litrato, dahilan para magtaka si Zaira na nasa harapan niya din, may hawak na kamera. Nakasuporta lang si Edward sa likuran nito, na tila ay nakayakap sa kanya at nakahawak din sa kamera. "Love, kilala mo ba yung babae?" Tanong ni Zaira at bumitaw sa hawak ng binata. Hindi. Natutok lang yung kamera sa kanya, kaya siya yung nakuhanan ko." Saad ng binata.
Ba't parang inulit-ulit mo pa yung pagkuha ng litrato? Tanong ng dalaga na tila ay nagsiselos na ito. Hindi naman sa ganun, love. Pasensya na. Saad na lang nito dahil alam niyang mas lalaki pa ang away nila kung magdadahilan pa siya. Umuwi na lang tayo, pag-aya ng dalaga sa kanya. Saira, love, pati ba naman yun pag-aawayan natin? Tanong ng binata habang hinahabol nito ang dalaga. Narinig naman ito ni Dominic kaya tumingin ito sa kanila. Ngunit ang mukha lang ng babae ang nakita niya at nakatalikod na ang lalaki. Dom, dun tayo sa dulo. Mukhang maganda dun. Pag-aya ng dalaga kay nayaan na lamang ni Dom ang dalawang nag-aaway. Alam kong selosa ka, Zaira. Pero at this point, hindi ka dapat magselos kasi mukhang jowa niya yung kasama ng babae. Isa pa, wala akong iniisip na ganyan kaya huwag ka magselos dahil ang sa maliit na bagay. Saad ni Edward na wala namang imig si Zaira na tumingin sa kanya. Mahal mo ba ako? Tanong ng dalaga. Of course, love. I love you more than you think. Tugon nito at niyakap ang dalaga. Kinukutuban si Zaira dahil tila kakaiba ang kanyang nararamdaman na mga oras na iyon sa tingin niya. Babalik na ang mga alaala nito at madali na lang para sa binata na iwan siya. Habang namamasyal naman sila Dom at Kate, hindi maiwasan ni Dom na titigan ang dalaga at maramdaman ang pagkahumaling dito. Matagal na niya itong gusto, ngunit hindi niya iyon masabi sa dalaga. Ngunit naghahanap siya ng tamang oras para sabihin ito sa kanya. Tignan mo, may isda! Saad ng dalaga sa kanya. Isda? Nasaan? Agad naman siyang tumingin sa tinuturo ng dalaga sa kanya. Ngunit tumawa ito ng malakas. Uto-uto ka talaga? Patawang sabi ng dalaga. Uto-uto pala ha? Ito ang isda. Ani nito at kiniliti ang dalaga. Dahilan para tumakbo ito palayo sa kanya. Ngunit agad niya rin naman itong nahabol. Baka sa kanila ang saya at sinusulit ang kanilang bakasyon sa resort. Kinakalimutan nila ang kanilang mga problema at tinutuon ang atensyon sa mga bagay-bagay na nasa paligid nila. Pagsapit ng gabi, pumunta ng seaside si Kate. Hindi na nito sinama si Dominic sa kadahilanang nais niya mapag-isa muna. Nagdala ito ng beer at naupo sa buhanginan habang nakatingin sa dalampasigan at pinapakinggan ang malakas na alon. Habang tahimik siyang umiinom ng beer, nakaramdam ito ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran at sa di kalayuang 1 metro mula sa kanya ng upo ang isang lalaki na may dala ding beer. Natigilan si Kate sa kanyang nakita. Hindi niya alam kung nanaginip ba siya. Hindi ito makagalaw at kahit huminga ay hindi niya magawa. Ryan? Tanging sambit na lang ng dalaga. Kilala niya ang nobyo, kaya kahit naka-side view o nakatalikod man ito ay alam niya ang binata iyong kasama niya. Narinig naman ni Edward ang pagtawag ng dalaga sa kanya, kaya tinignan niya ito ng walang pag-alinlangan. Hi, bago ka lang ba dito? Tanong ni Edward. Ngunit hindi tumugon ang dalaga, tanging tingin lang ang sinagot nito. Sorry, Edward nga pala. Pakilala niya. Alam niyang bago lang ito dahil halos lahat ng tao sa loob ng resort ay kilala siya. Ganon din si Zaira. Bago lang din sa paningin niya ang dalaga kaya interesado itong makasalamuha ang mga guest nila. Kahit sinong bago ang dumadating doon ay binabati niya at kinakaibigan. Nagulat na lamang ito nang bigla siyang yakapin ng dalaga. At tumulo ang mga luha nito na tila ba ay sobrang lungkot ang kanyang nadarama habang nakatingin dito. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Edward kay Kate. Ryan, ang tagal kitang hinanap. Ang tagal kong naghintay na makita ka. Saad ng dalaga na pinagtakan ni Edward. Ryan? Edward po ang pangalan ko.
Tugon ng binata at bumitaw sa yakap ng dalaga. No, kilala kita. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw si Ryan. Ikaw ang lalaking minahal ko. Tugon pa nito. Labis ang pagtataka ng binata dahil sa sinabi ng dalaga. Naalala niya nung unang araw na nagising siya sa hospital at sinabi ng doktor na may naroon siyang amnesia. Totoo ba yung sinasabi mo? Kilala mo ko? Tanong nito. Hindi ako nagkakamali. Alam kong ikaw si Ryan. Tugon nito na tila ay nag-usisa sa kanyang katawan. Kung ganun, hindi ako si Edward. Ako si Ryan? Tanong nito. Paano ka napunta dito? Ano nangyari sa iyo sa loob ng ilang taong mong pagkawala? Sobra kami nag-alala sa iyo, Ryan. Ang mami at daddy mo, umalis na sila ng Pilipinas. Babalik sila kapag nalaman nilang nakita na kita. Saad nito. Sino ka ba? Bakit parang kilalang kilala mo ko? Nagtatakang tanong ni Ryan. Hindi mo ba ako maalala? Wala ka bang naalala sa sarili mo? Tanong ni Kate. Pasensya na. Wala akong alam sa sarili ko. Nagkaroon kasi ako ng amnesia, sabi nila. Tugon nito. Amnesia? Kaya ba hindi mo ako matandaan? Hindi mo ako makilala? Ryan, titigan mo ako ng mabuti. Subukan mong alalahanin ang lahat ng tungkol sa atin. Ani ni Kate habang tinitignan sa mga mata ang binata. Hindi makapagsalita si Ryan at wala itong maalala kundi si Zaira lamang, kaya agad itong umiwas ng tingin sa dalaga. Hindi ko maalala. Ani nito. Ryan, tumingin ka sa mga mata ko. Pakinggan mo ang puso mo. Dinggin mo kung anong sinasabi nito. Tugon ng dalaga at tinawakan ang kamay ng binata na ipinatong sa kanyang dibdib banda sa kanyang puso. Ryan, subukan mong maalala. Dagdag pa nito. Sinubukan ni Ryan maalala ang lahat, ngunit hindi nito magawa. Tanging pananabig at lungkot lang ang nararamdaman nito. Sa pagpintig ng kanyang puso, tila ay sinasabi ang pangalan ng dalaga na hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman. Naalala mo yung araw na una tayong nagkita sa harap ng simbahan? Nagkasalubong tayo at parehong tumigil ang mundo natin sa isa't isa. Ryan, naalala mo ba yung araw na palagi mong sinasabi sa akin na mahal mo ko? Yung araw na sabi mo, hindi mo ko iiwan? Ryan, 5 taon tayong magkasama. Imposibleng makalimutan mo ako ng ganun lang. Saad nito. Napapakit ang binata sa isiping iyon. Tila ba may bumabalik sa kanyang pakunting-kunting alaala. Hindi niya mawari, ngunit nararamdaman niya ang lungkot na hindi inaasahan ay napaluha ito. Hindi ko matandaan ang lahat, pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang ang lungkot ko? Tanong nito at pinahid ang ilang luha na tumulos sa kanyang pisngi. Marahil, makakalimutan mo ako, pero ang puso mo, hinding-hindi yun magagawa. Tugon ng dalaga, kasabay ng pagyakap nito sa binata. Nang makabalik na si Ryan sa kanilang bahay, nakita nito na nasa sofa si Zaira at agad na lumapit sa kanya. Edward, saan ka ba nagpunta? Gabi na pinag-alala mo ko. Saad ni Zaira sa kanya. Ngunit tila wala itong emosyon na bumaling ng atensyon sa kanya. May naalala na ako, Zaira. Tugon nito na ikinatigil ang dalaga. Ano? Ryan. Ryan ang pangalan ko. At ang Edward na nakalagay sa wallet ko ay ang pangalan ng anak namin ng girlfriend ko. Tugon ng binata. Nagulat ang dalaga sa mga sinabi nito at kung paano nito nalaman ang mga iyon. May anak akong namatay, siya si Edward, at ang taong minahal ko ay si Kate. Zaira,
May pamilya ko. Patawarin mo ko. Tugon nito, ngunit niyakap lang siya ni Zaira. Alam ng dalaga na darating ang oras na malalaman nila ang tunay niyang pagkatao at tulad ng iniisip niya ay meron nga itong pamilya. Napaluhan na lang ang dalaga sa isiping iiwan na siya nito dahil alam niya ang totoo niyang pagkatao. Paano mo yan nalaman? Tanong ng dalaga. Nakita ko si Kate at siya ang nagsabi sa akin ng lahat ng ito. Tugon ng binata. Iiwan mo na ba ako? Tanong ni Zaira sa kanya. Hindi mawala ang lungkot sa mukha ng dalaga habang nakikipag-usap sa binata. Sa kabilang banda naman, ay so Ryan, saad ni Kate kay Dominic habang nagsasalita ito sa kanya na kung ano-ano. What? Tanong nito dahil sa hindi siya makapaniwala. Nakausap ko siya at nagyakap ko siya. Sigurado akong si Ryan yun. Saad ng dalaga. Saan mo siya nakita? Paano? Ryan is dead, hindi ba? Saad ng binata. No, Dom. Alam ko ang nakita ko. Sigurado akong siya yun. Hindi siya patay. Nagkaroon siya ng amnesia, kaya hindi niya maalala ang lahat. Tugon nito. Hindi makatulog ang dalawa sa kanilang mga nalaman. Kaya sumilip si Kate sa kanyang bintana at tumingin sa kaharap na bahay. Maya-maya pa ay biglang lumabas doon si Ryan at nakatingin din sa kanya. Gusto niya itong makausap ng gusto at mayakap, kaya naman agad siyang bumaba at lumabas ng bahay at tulad niya, ganun din ang pananabik sa kanya ng binata. Habang magkasalubong silang naglalakad, unti-unting lumalakas ang tibok ng kanilang puso na tila ang kanilang mga damdamin mismo ang naglalapit sa kanila. Kahit na hindi maalala ni Ryan ang lahat, pero para sa kanya, ramdam nito ang pagmamahal niya sa dalaga. I'm sorry. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung napag-alala kita. Nung araw na wala ako, alam mong papunta ako sa iyo noon. Pero nabangga ako, kaya hindi ako nakarating sa tagpuan natin. At yung araw na yun, nag-agaw buhay ako. Pero pinili kong mabuhay at nagawa ko. Pero nawala yung alaala ko. Nakalimutan ko ang lahat. Hinintay nilang may bumisita sa akin. Pero walang may dumating na kahit isa. Kaya naisip nila na baka wala na akong pamilya. Kwento ng binata kay Kate. Hindi nagtagal, binawi din ni Kate si Ryan kay Zaira. Dahil wala namang magagawa si Zaira kay Ryan. Wala siyang laban dito at lalong wala siyang karapatan kay Ryan. May pamilya ito at ayaw niya makasira ng pamilya kahit pamahal niya ang binata. Handa niya itong isuko kay Kate dahil siya naman talaga ang totoong mahal ng binata at alam niyang nagustuhan lang siya ni Ryan dahil wala itong alam sa kanyang nakaraan. Ngunit ngayon na alam na niya ang lahat ay babalik na ito sa dati niyang buhay. Habang si Dominic naman, binaliwala lamang ang kanyang nararamdaman para kay Kate. Dahil wala din siyang laban kay Ryan. Saksi siya sa pagmamahalan nilang dalawa na kahit matagal sila nagkahiwalay ay alam niyang hindi makakalimot ang kanilang mga puso. Salamat talaga, Kate. At nakita mo na ang anak namin. Pagpapasalamat ng ina ni Ryan. Umuwi sila kahit nakakaalis pa lang nila ng Pilipinas papuntang Australia. Para sa kanilang anak, handa nilang gawin ang lahat. Tita, masaya po akong nakabalik na ng buhay si Ryan at napakasaya ko po dahil kasama na ulit natin siya. Tugon ng dalaga. I'm sorry, Mama. Hindi ko na po uulitin ang ginawa ko noon. Napahamak ako dahil hindi ako nagpaalam sa inyo ng maayos kaya hindi niyo alam kung anong nangyari sa akin. Pagpapaumanhin nito sa kanyang pamilya. Huwag mo na kaming pag-alalahanin ulit, Ryan. 2 taon kami nag-alala sa'yo. 2 taon kang nawala sa amin, kaya hindi na kami papayag na mawala ka ulit. Tugon ng kanyang ama. Pasensya na po pa, kasabay ng pagyakap nito sa kanyang ama at ina.
Salamat sa Diyos at nakita ka na ulit namin, Ryan. Alam mo bang, ang hirap ng pinagdaanan namin nung nawala ka? Araw-gabi kami naghahanap sa'yo, kung saan-saan kami nagtatanong. Nagpatulong na kami sa mga pulis. Halos lahat ng hiningan namin ng tulong, pero wala talagang nakahanap sa'yo. Sa Palawan ka lang pala makikita. Saad ni Kate kay Ryan. Nasa harap sila ng puntod ng kanilang namayapang anak na si Edward. Namatay ito ng 5 buwan pa lamang dahil sa 7 buwan pa lang ito pinanganak na at hindi nito kinaya kahit pag ginawa na ng doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Sigurado akong masayang-masaya din ang anak natin na magkasama na ulit tayo, ngiting saad ni Kate. Masaya ako na magkasama na ulit tayo. Mabuti na lang at mabilis na bumalik ang alaala ko nung nalaman ko ang lahat. Kailangan lang pala na may magpapaalala sa akin ng mga nakaraan. Tugon ng binata at iyakap ang dalaga kasabay ng paghalik nito sa kanyang noo. I love you, Kate. Ani ng binata. Sa huli, natutunan ni Dominic at Syra na tanggapin ang katotohanan na kahit pahawak na nila ang mga taong mahal nila ay darating ang araw na hindi sila ang pipiliin ng mga ito. Remember? Tinkerbell is always there for Peter Pan, but Peter Pan choose Wendy. Makalimutan man ang isipan ni Ryan, ngunit ang puso ang gagawa ng hakbang para maibalik sa katotohanan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi mawawala ang pagmamahal sa isang tao kung iyo ay totoo. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Ryan at Kate. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.